What's up everyone? This is... Ay, ayan, dumating na siya. What's up guys? This is GMAT and welcome. And ngayon pag-uusapan natin yung bagong formula ng simple interest. Since uso ngayon yung mga online selling, also yung mga investment. So pag-uusapan natin yung simple interest. Kung sumakit yung ulo nyo doon sa formula, so ngayon gumawa ako ng sarili kong formula. So I hope na makatulong sa inyo at mabawas-bawasan yung sakit ng ulo nyo. So bago tayo magsimula, kung bago ka pa sa aking channel, just kindly click the like button and then share nyo na din, and then kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe to my channel and then click the notification bell para ma-notify kayo sa susunod pa na video na gagawin. So ngayon punta tayo sa whiteboard. So ayan guys, ito na yung simple interest SCS formula. Gusto kong i-post nyo muna yung video, tapos i-take note nyo tong nakasulat ito sa maliit kong whiteboard. So ayan. Ngayon kung tapos nyo na i-post yung video, para matapos nyo yung mag-take note sa mga nakasulat dyan, sa mga formula, kung anong mga ibig sabihin dyan. So ngayon ito na yung pinaka-easiest formula sa simple interest na pinaglaanan ko ng oras para sa inyo. So ngayon ito na yung A. Ang ibig sabihin niyan is yung amount sa future value o yung kabuuan ng kikitain nyo. And then ang P naman is yung principal amount, yung initial value, yung ipupuhunan nyo. So R, rate of interest, yung mga for example, nag-invest kayo sa bangko, so meron siyang mga interest doon, yung mga percent, mga ganyan, or kaya nag-loan, mga ganyan. So ang time naman, ito yung kung ilan, kunyari 5% per year, 3% per year, or a month. So yan. Ang I naman, yan yung interest na lalabas, interest doon sa puhunan nyo. So ito yung una, pinaka-simpleng formula is P minus IT. Kunyari mayroon ng value, yung mga lagyan natin to ng value mamaya para malaman nyo kung ano yung value dito. Ang P plus IT equals yung A, yung future value, and then yung A minus P, ito yung equals IT. So ito na yung pinaka-important yung formula, yung I equals RP over 100%. So ngayon buburahan na natin yan. I hope na na-take note nyo. So ngayon, for example, if you invested 21,500 into simple savings account sa bangko, or kaya pagpalagay natin na loan, tapos meron siyang 5% per year, then how much did you have in a total after 3 years? So 3 years, ito yung time. Okay. 3 years. And then yung interest rate is yung 5% per year. Okay. Sa dati kasing formula, ang interest rate or rate of interest, yung 5%, kailangan siya i-convert into decimal. So yung binigay ko na formula, hindi na siya kailangan i-convert into decimal. And then yung puhunan is 21,000 21,500
500. So, meron tayong missing dito yung A tsaka yung I. Pero susubukan pa rin natin yan, yung P. Susubukan natin kasi yung R at saka T, mayroon mang ano dun, kukunin natin yung R mamaya. Okay, magsimula muna tayo sa I. Okay, ito yung formula kanina. R P over 100%. So, kunin muna natin yung value ng I. Wala pa tayong value ng I. So, ang gagawin natin is ito muna, since meron tayo dito itong tatlong binigay na to, itong tatlong given na to, yun yung gamitin natin. So, since wala pang value yung I, sulat mo natin yung I dyan. Tapos, yung R, yung rate is 5%. Tapos, yung P, so, dahil magkatabi yan, so, ibig sabihin multiply, so, ipaparenthesis natin yung P. So, ang value ng P is 21,500 over 100%. So, meron tayong makakancel dito, yung percent. Yan. So, ang mangyayari, 5 parenthesis of 21,500 over 100 lang siya. So, ngayon mamultiply muna natin yung 5 times 21,500. So, mangyayari ganyan na siya, 21,500 magiging 107, ilan ba? 500. Okay, tama. 500 over 100. So, 107,500 divided by 100. So, that is 1075. So, yan yung answer natin sa I. Okay, mayroon na tayong value sa I. So, sulat natin dito 1075. Yan. Okay, next naman tayo. Yung hahanapin naman natin, yung R. So, kunyari walang value yung R. Paano ulit? I equals RP over 100%. So, ngayon, yung value ng I is 1,075 equals yung R, wala tayong value sa R, pero meron tayong value sa P. Ito yung 21,500. Okay, di ba? Meron dito over 100%. So, next natin gagawin is kopya muna natin to 1,075 equals. So, mamultiply natin yung R sa 21,500. So, magiging 21,500 R over 100%. Okay. So, ang tanong, pwede ba natin ma-divide yung 100 sa 21,500 R? So, hindi siya pwede, di ba? Kasi meron siyang R dito. So, ang gagawin natin is cancellation. Ika-cancel natin yung 100%. So, paano? Sa algebra, di ba, pag nag-add ka dito, mag-add ka rin dito. So, para ma-cancel natin yan, isang option lang dyan is mag-multiply. So, mag-multiply tayo dito ng 100%, mag-multiply din tayo dito ng 100%. Okay. 100
So, dito rin 100%. So, cancel na natin dito. So, ang matitira dito is 100%. Multiply natin sa 1075. So, ang mangyayari sa 1075 is lalaki siya. Magiging 107,500 percent kasi may percent siya. So, equals. So, ang natitira naman dito is 21,500 R. Okay? So, alam nyo na gagawin sa mga marunong na mag-algebra. So, ngayon, cancel ulit na natin yung 21,500. Magdi-divide tayo dito ng 21,500 para makansela natin to. Siyempre, kung ano gagawin natin dito, yun din yung gagawin dito. Okay, 21,500. So, guess what? So, ang yung natira dito is yung R, diba? Okay. R equals. So, ito na yan. 5 nga. So, may percent natitira. So, copy natin percent. So, yan. 5% yung value ng R. So, sulat natin ulit. 5%. Okay, next naman natin is imimixing natin yung P. Okay, tandaan nyo lang ito. Kung na-take note nyo na, so ito yung 21,500. Okay. So, ang value ng I is 1,075 equals R. Value ng R is 5%. Tapos, so hindi na natin siya kailangan i-parenthesis. Okay, kasi hindi pa naman siya, ano pa siya, variable pa siya. So, okay lang yan, 100%. Undefined number pa siya, so pwede pa siya, hindi siya i-parenthesis. So, the same lang yun, pareha lang. So, ngayon, ang susunod natin gawin is cancel muna natin to. So, ang mangyayari 1,075 equals 5p over 100. So, ngayon, madi-divide ba natin yung 5 sa 100? So, hindi siya pwede kasi meron siyang variable, diba? So, ang gagawin natin, ganun pa din. Mag-multiply tayo dito sa right side and then sa left side. Okay. 100 and then multiplied by 100. So, makakancel na natin to. So, 100 times 1,075. So, magiging ganyan ulit. 100, ilan ulit yung kanina? 107,500 equals 5p. So, again, mag-algebra ulit tayo. Yan. Kung anong gawin natin sa right side, yun din gawin natin sa left side. Or kung anong gawin sa left side, yun din sa right side. Kasi pwede ito magkapalitan ng pwesto eh. Okay. So, and then 5. So, makakancel natin yan. So, 107,500 divided by 5. So, ito na siya, 21,500. So, ito na yung sagot sa P. So, sulat natin ulit. 21,500. Yan.
So, paano malalaman yung A at saka yung ano ba yun, yung total interest sa 3 years? So, mayroon na tayong formula kanina. Kung naisulat nyo yung P plus IT equals E. So, kung total amount ng future value is itotal nyo yung P at saka yung IT. So, multiply nyo muna yung I sa 3, tapos i-add nyo sa P. So, that is yan na yung total na future value. At kung gusto nyo rin makuha yung total na interest sa 3 years, pwede nyo rin i-multiply yung IT. So, 3 times 1,000. So, ang sagot is yung total na yung total ng kinita nyo na hindi kasama yung puhunan. And then ano pa, o kaya yung total ng future value minus doon sa puhunan, yung 21,500. So yung sagot doon is yung ano na yun, yung total ng kinita nyo na hindi kasama yung puhunan. So yun lang guys, I hope may natutunan kayo sa video na to, and I hope you don't forget to click the like button and share. And then kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, just click the red subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa na video na i-upload ko. So bye bye guys, peace out.